Shinben Book 5, Chapter 118. Bandang alas 3:30 na ng hapon nang muling pababain ang 15 players na kasama sa training camp ni Sir Nelson. Ngayon nga ay pinapunta na sila sa basketball court at pagpasok ni Ricky roon ay labis na pagkamangha agad ang bumungad sa kanya. Tumambad sa kanya ang makintab na sahig ng isang malawak na lugar. May 4 na full court sa loob. Sa gilid nga ay makikita ang lagayan ng bola at mga gamit pang basketball. Pati na rin ang mga panlinis dito. Maririnig nga rin agad ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig dahil sa pinakadulong court ay makikita ang may mga naglalaro. Agad ngang napatingin sa kanila ang team ng Bulacan Infernos na abala sa practice. Mas malawak ito at medyo mas maganda kumpara doon kay Sir Mover. Sabi nga ni Ricky sa isip na pasimpleng iginalaw ang kanyang paa para pakiramdaman ng sahig. Ramdam niya ang ganit doon at dito na nga sila naglakad sa tabi para raw ipakilala muna sa Bulacan Infernos. Kasama nga rin daw rito ang pagpapakilala. Ang Bulacan Infernos ay isa rin sa malalakas na team sa Maharlika. Noong nakaraang season daw ay nakapasok ang mga ito sa semifinals, kaso natalo ang mga ito ng Cagayan de Oro sa pangunguna ni Kyrie Lastimosa. Sabi nga ni Sandy na nasa tabi ni Ricky ng mga oras na iyon. Kyrie Lastimosa. Sambit naman ni Ricky at si Sandy ay pasimpleng napatingin sa ngiti ng kasabay niya. Naalala nga ni Sandy na nakalaban nga pala nito ang kakambal ni Kyrie. Malakas ba ang kakambal ni Kyrie? Tanong nga ni Sandy habang sila ay naglalakad. Ang pahinga nga ng mga kasama nila ay tila napukaw rin sa tanong na iyon ni Hermosa. Oo, malakas siya. Hindi ko nga siya basta madepensahan. Masayang sagot ni Ricky at ang mga kasabay niya ay napaseryoso sa klase ng pagsagot nito. Parang wala lang sa kanya Ricky Mendez. Excited na akong masubukan ang basketball skills mo. Sabi naman sa sarili ng isang player na may taas na 5'9". Makikita nga rin ang pahabang pilat sa may kanang pisngi nito. At makikita nga rin ang mahaba nitong buhok sa itaas na bahagi na nakatali gamit ang sanrio. Clean cut naman ang gilid nito at makikita rin nga ang tattoo nito sa kanang braso na may nakasulat na Padua at ang numero na 24. Dumating na nga sila sa area kung nasaan ang 13 manlalaro ng Bulacan Infernos. Makikita ngang huminto na sa paglalaro ang mga ito at pumesto na sa tabi. Makikita nga rin ang ilang mga lalaking nasa edad na 40 pataas kung pagmamasdan ang mga kasama ng mga ito. Ang isang ang pinakabata ang itsura roon ay makikita pang may hawak na papel at makikita rin sa likuran ng suot nito ang salitang head coach. Ang mga manlalaro nga ng Infernos ay isa-isang pinagmasdan ng mga players na kasama sa training camp. Kinilatis nga nila ito at nang makita nila si Ricky Mendez, ang pinakamaliit ay pasimpleng napabulong ang isa sa mga players na may apelyidong Almasan sa katabi nitong may apelyido namang James sa likod ng jersey. Si Darius James, ang 6'5" na small forward ng team, ang Afro Boy, at makikita ngang may lahi itong Black American dahil sa itsura nito. Siya ba iyon Darius? Iyong kinuwento mo sa amin? Tanungan ni Almasan at tumango naman si James. Yap, ano ang masasabi mo? If hindi ko napanood ang laro niya, iisipin kong hindi siya magaling. Pero mukhang magandang masubukan ko ang isang iyan. 5'6" lang siya, pero kaya niyang umiscore at higit sa lahat ay isa rin siyang magaling na passer. Magandang match up para sa akin. Wika nga ni Danry Almasan, ang 6'2" na point guard ng Infernos. May mga tao pang ang pumasok sa loob at nang makita ng mga players ng Infernos ang isang matandang nakasuot ng plain black shirt at cream na shorts at tsinelas ay agad silang tumayo ng maayos. Dumating nga si Sir Nelson Cuangco at kasabay niya ang ilang scouts niya sa basketball team sa pangunguna ni Greg. Good morning po Sir Nelson. Matikas na winika ng mga players ng Infernos na makikitang nakapila ng maayos. Ang isang ang assistant coach ng team ay agad na kumuha ng mga upuan para sa mga dumating. Tumango naman si Sir Nelson sa mga ito. Makikitang bigotilyo ito at makapal pa ang buhok na purong itim pa rin. Ngumiti ito sa mga nakita niya at binigyan ng kalmadong presensya. Sila ba Greg ang mga players na sasama sa training camp? Opo, kompleto po sila. Nice. Sabi nga ni Sir Nelson na pinagtitingnan ang mga players.
Nang mapatapat ang mata niya kay Mendez ay biglang may imahe ng isang dating manlalaro ang kanyang nakita sa alaala niya. Kamukha mo si PJ. Duremdes ka nga. Sabi pa nga sa isip ni Nelson. At si Isaiah pa ang coach mo sa Kalapan. Mukhang mahihirapan akong mapapayag kang sumama sa plano ko. Umupo na nga sa sahig ang mga players ng Infernos. Nasa kaliwa naman makikitang nakalagay ang mga upuan para kina Sir Nelson. Si Sir Greg nga ang nasa unahan. Na nakatayo at nasa likuran naman niya ang mga players para sa training camp na magsisimula ng magpakilala sa isa't isa. Binalunan nga ng kaba ang bawat isa dahil parang may kung ano raw na malakas na presensya ang bumabalot sa pwesto nila. Sa kanila kasi nakatingin ang lahat at kahit pa raw sanay silang maglaro sa harapan ng maraming tao ay hindi nila maiwasang madama ito. Lalo pa nga't ang mga kuwangko ay ang isa sa mga mayayamang pamilya ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa basketball, kasama na rin ang impluwensya na mayroon ng mga ito. Ang mga ganitong bagay kasi ay isang napakabihirang pagkakataon para sa kanila. Maging si Sandy nga ay napalunok nang mapatingin kay Sir Nelson. Unang-una, ako nga pala si Greg Bonifacio. Ako ang head ng basketball scouts ni Sir Nelson. Kaibigan ko iyang si Greg. Bulalas pa nga ni Sir Nelson na makikitang masaya ang mga mata ng oras na iyon. Agad namang napangiti si Greg nang marinig iyon mula sa kanyang boss. Si Coach Gary David, ang head coach ng Infernos. Sabi pa nga ni Greg at makikita nga ang lalaking iyon nakatabi si Sir Nelson. Bata pa ang itsura nito at guwapings ang datingan dahil malinis ang postura nito na sinamahan pa ng nakagel nitong buhok. Hoping na maging masaya kayo sa experience ninyo rito. Huwag kayong mahihiya, basketball lang. Sabi nga ni Coach Gary na tumayo pa at pinagmasdan ang mga nasa likuran ni Greg. Kantsaw naman ang ibinigay sa kanya ng mga players niya. Coach, parang iba yata kayo. Bulalas nga ni Darius at agad na nagtawanan ang mga kasama nito. Pinakilala rin nga nila ang mga players ng Infernos. Ito ay kahit kilala na naman ng karamihan sa mga kasama ni Greg ang mga iyon dahil nakasubaybay sila sa Maharlika League. Gaya ng sabi ko kanina, enjoyin lang ninyo ang opportunity na ito. Malay ninyo, ilan sa inyo ang mapabilang sa team namin. Nakangiting wika pa nga ng kanilang ace player at team captain na si Lebron kay Dick. Ang mga salitang iyon ay ang lalong nagbigay ng excitement sa mga kasama ni Sir Greg. Pagkatapos nga noon ay dito na rin nagsimulang magpakilala ang 15 mga players na na-scout nila. Walang sinabi si Sir Greg kung sino ang mauuna, bagkus ay sinabi lang niya na pumunta sa unahan niya ang gustong mauna. Pasimple namang pinagmasdan ni Coach Gary ang reaksyon ng bawat isa sa mga ito. Dito niya titingnan kung sino ba ang malakas ang loob na umunang magpakilala. Humakbang na nga sa unahan ni Sir Greg ang isang manlalarong may height na 5'9" at napaseryoso si Ricky. Dahil uuna na sana siya, kaso nakita niya ang agresibong pag-una ng lalaking iyon na alam niyang si Dave Fadua, ang player na kinuwento sa kanya ni Kurt Bondok. Naunahan ako Sambit naman ni Sandy na seryosong napatingin sa player na nagpasimula ng pagpapakilala. Hindi naman siguro paunahan. Mahinang wika naman ni Ricky na napagdesisyon ng magpahuli na lang sa pagpapakilalang ito. Dave Padua, 5'9", 25 years old, taga Pasig. Any position sa loob ng basketball ay kaya ko. Matikas sa pagpapakilala ni Dave sa kanyang sarili sa harapan ng mga manlalaro ng Infernos at ni Sir Nelson. Any position. Sambit nga ni Sir Nelson na seryosong pinagmasdan ang manlalarong iyon. Any position? Kaya mo maglaro sa 4 at 5? Wika nga ni Sir Nelson at agad namang tumango si Dave nang walang alinlangan. Alam naman ni Nelson ang infos tungkol sa player na ito, pero gusto niyang makarinig ng maganda mula rito. Opo sir, kayang-kaya po. Gusto po ba ninyong subukan? Winika pa nga ni Dave Padua na nagbigay ng kaseryosohan sa mga players ng Infernos. Mayabang ang isang ito Sabi nga ng player ng Infernos na nasa pinakalikod. Siya nga ay ang sentro na si Dwight Ong na isang 6'11". Kilala ko ang isang iyan. Iyan na nag-ahari sa underground basketball sa Parting Rizal at ilang city sa NCR. Mahina namang winika ng katabi nitong si Frederick Lasarte, ang 6'8" na power forward ng Infernos.
Bukas naman ang pandinig ni Lebron at Darius sa kwentuhan ng nasa likuran nila. Dito nga ay seryoso nilang pinagmasdan si Dave Padua na ganoon din ang naging tugon sa kanila. Mukhang matindi itong unang player na ito Maganda ito. Sambit nga ni Darius kay Lebron na marahang napatango. Sunod namang nagpakilala ay ang kalbong player na katabi ni Mendez. Sandy Hermosa, 24 years old. Shooting guard at small forward ang position. Maraming salamat po sa opportunity na ito. Matikas ding winika ng sumunod na nagpakilala at tila may mabait daw na datingan ito kung pagmamasdan. Napaseryoso naman si Dave sa ginawang pagpapakilala ng player na iyon na roommate niya. Hindi ganyan ang pakiramdam ko sa isang ito. Mukhang nagbabait-baitan ng Sandy Hermosa na ito Sa dami ko nang nakasalamuhang mayayabang na players, alam kong isa ka roon. Wika nga niya sa kanyang sarili. Francis Bago, 6'9", 23 years old. I'm from Catanduanes. I can play 5 or 4 position. Wika naman ang sumunod. Arwin De Los Santos, 6'6", 25 years old. Mula po sa Nueva Ecija. Small forward position po. Jordan Bool, I came from Mindanao. 25 years old, from Davao. 6'2", point guard. Kurt Bundok, 6'9", center. Rizal po, sa Antipolo. 25 na po. Harry Gardose, 6'2", from Marikina. 26 years old, guard position. Wala pa yatang balak magpakilala itong si Mendez. Nagpapahuli ka ba? Mukhang gusto mo makakuha ng spotlight Sabi nga ni Hermosa sa sarili na marahang napangisi. Pasimple nga ring napasulyap si Dave kay Mendez at marahan siyang napaseryoso dahil parang napakakalmado raw ng mga mata nito. Christian Magbanwa, 6'7", forward positions. Galing po akong Batangas at 24 na po ako. Ian Manzano, 6'3", galing po akong Batanes, 20 years old. Wika nga ng isang manlalaro na makikitang kinakabahan. Napaseryoso tuloy ng tingin dito si Sir Nelson. Relax ka lang Ian, huwag kang kabahan. Sabi nga ni Nelson na marahang napangiti ng pagmasdan ito na hindi makatingin ng mabuti sa kanila. Panoorin mo sir, nang magsimula siyang maglaro ay parang naging ibang tao ang batang ito. Mukha lang siyang mahiyain pero I am sure, isa itong possible player sa plano ninyo. Naalala nga niya ang sinabi sa kanya ni Orly, ang scout niya na nakahanap sa batang ito. Bawal dito ang mahiyain pre. Bulalas pa nga ng isang player ng Infernos na may apelyidong Lozano. Napangiti naman na may halong kabahan na tumango si Manzano. Agad nga siyang nagmadaling bumalik sa likuran ni Sir Greg at pasimple namang napatawa ang mga kasama niya roon. Huwag kang mahiya toy. Sabi pa nga ng kalapit nito na tinapik pa ito sa balikat. Ito na nga ang sumunod na nagpakilala. Isang player ito na kulot ang buhok. Matikas nga itong tumayo sa unahan at matapos ang buntong hininga ay dito na siya nagsalita. Hercules Garcia, 6'7" po ang height, 24 na taong gulang. Any position po ay kaya ko. Nagmula po ako sa probinsya ng La Union. Ang mga hobbies ko po ay... Napangiti naman si Sir Greg na agad na hinawakan sa balikat ang manlalarong iyon. Okay na Hercules, mamaya ka na mag-share ng buhay mo. Natatawang wika nga ni Sir Greg at nagtawanan din ang ilan sa mga nasa likuran niya. Hercules, magpakilala lang daw, hindi sinabing magsabi ng mala MMK mong talambuhay. Sabi nga ng isang lalaking humakbang na rin upang magpakilala. Ay ganoon po ba? Sabi nga ni Hercules at tumango naman si Sir Greg. Naging dahilan nga rin iyon upang magkaroon ng tawanan mula sa Infernos players. Magandang hapon po. Ako nga po pala si BJ Yasay. Biglang nahiya ang player na iyon nang sabihin ng kanyang pangalan. Pasimple nga rin napapigil ng tawa ang mga players na nakarinig noon. Iyon ba talaga ang pangalan mo? Tanong nga agad ng isang player ng Infernos na may apelyidong Chu. Opo, pero Yasay na lang po. Apelyido ko. Kasalanan po ito ng mga magulang ko kung bakit ganito ang pangalan ko. Pabiro pang ang sagot ni BJ. 24 years old, 6'4", shooting guard at from Bataan po ako. Dagdag pa nga nito na kinatango ni Sir Nelson. Okay, next. Sabi nga ni Sir Greg na napatingin kay Mendez na mukhang wala pang balak na magpakilala. Carl J. Mendoza, 23 years old, 6'8", forward. I'm from Benguet. Willie Villame, wika naman ang sumunod at napatawa na naman ng mga players ng Bulacan. Kuya Will,
Bulalas ng isa sa mga ito at napapigil naman ang tawa ang mga players na nasa likuran ni Sir Greg. Tumawa nga rin si Willie at huminga ng malalim. 24 years old, 6'0" point guard, galing po ako ng Leyte. Gusto nyo ba ng jacket? May ngiti pa nitong pahabol at pagkatapos noon ay nagtawa na ng lahat. Habang pabalik nga siya ay pasimple pa siyang napasulyap kay Mendez at dito nga rin siya marahang napangiti ng seryoso. Tingnan natin kung gaano kakagaling kapag ako nakatapat mo. Sabi nga niya sa sarili at napatingin din siya kay Dave Padua na sineryosohan din siya ng tingin. Kasama rin kasi niya ito sa kanyang room at hindi niya gusto ang datingan nito. Masarap ding talunan ng isang ito. Jeff Venturina po, mula po ako sa Cagayan Valley. 6'7", forward. Marami pong salamat sa oportunidad na ito. Wika nga nito na tila maiiyak pa nang magpakilala. Oy, bawal umiyak dito. Sabi nga agad ni Sir Greg at doon na nga napatawa ang mga kasamahan nito. Emosyonal na tao raw kasi itong manlalarong ito, pero alam niyang magaling ito kaya ito napasama rito. Sorry po sir, sabi agad ni Venturina na napatingin sa kanya mga kasamahan. Sa last day ka na lang tol maging emosyonal, sabi nga ng roommate nitong si Mendoza. Pagkatapos nga noon ay dito na nga biglang nagbago ang atmosfera ng lugar dahil ang huling magpapakilala ay ang kanina pa nilang hinihintay. Sa paghakbanga ng pinakamaliit na player sa loob ng court ay ang biglaang pagkuyom ng mga manlalarong gusto siyang ilampaso. Sa pagtayo ni Mendez sa unahan ni Sir Greg ay marahang napangiti si Sir Nelson ng pagmasdan ito. Gusto kong huwag kang mahiya pagdating mo roon. Maging natural ka lang Ricky. Kasama ito sa kagustuhan mong maging pinakamagaling na player ng bansa. Bigla ngang naalala ni Ricky ang sinabi sa kanya ni Andrea. Ricky Mendez, 23 years old, 5'6" ang height. At kagaya ng sinabi ko sa national TV, ako ang magiging pinakamagaling na basketballista ng bansa. May ngiti niyang winika sa harapan ng mga manlalarong narito. Makikita nga sa mga mata niya ang pagsiklab ng apoy ng determinasyon na nagbigay ng pagkuyom at pagdilim ng paningin sa ilang mga nakarinig noon. Wala na itong atrasan. Sabi nga ni Ricky sa sarili na nawala ang bigat ng dibdib nang masabi niya iyon.